Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Sa araw na ito ng Sabado ay tinatapos natin ang panahon ng Pasko. At bukas, araw ng Linggo, ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon, ang pagsisimula ng kanyang misyon. At narinig natin mula sa ating ebanghelyo kung papaanong bago niya simulan ang kanyang misyon, ayon sa inaasahan, siya ay nagpunta kay Juan upang magpabinyag. At ayon sa ebanghelyong ating napakinggan, matapos na siya ay binyagan ni Juan sa Ilog Jordan, habang siya ay nananalangin, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati, at mula doon sa alapaap ay may tinig na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ito ay napakahalagang pangyayari sa pagsisimula ng misyon ni Jesus, ang anak ng Diyos. Sapagkat dito sa pagbibinyag sa Kanya, siya ay kinikilala ng Ama at ipinapahayag ng Ama na si Jesus na anak ay lubos na kinalulugdan, lubos na minamahal ng Ama. At sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang maririnig natin na sasabihin ng Ama dahil ipinapakilala niya itong si Jesus bilang kanyang anak, "Pakinggan ninyo siya." At dito sa mga salitang ito ng Ama, napakagandang simulan ang bagong taon. Sa magiging panahon natin ng panibagong paglalakbay sa buhay, ang sinasabi ng Ama sa atin, narito si Jesus, ang pinakamamahal at nag-iisa kong anak. Lubos ko siyang minamahal. Pakinggan ninyo siya. Hindi kayo mapapahamak sa inyong pakikinig at pagsunod sa Kanya. Sa Kanyang salita, makakaasa kayo na katotohanan ang Kanyang ipapahayag. Sa Kanyang gawa, makakaasa kayo na ang lahat ay patungo sa kaligtasan. Kaya sa inyong pagsisimula ng buhay ngayong taon na ito, siguraduhin ninyo na sa inyong buhay, ang papakinggan lamang ninyo ay si Jesus, ang katotohanan, ang tagapagligtas, ang buhay. Di ba halos iyan ang ipinapaalaala ng ating mga pagbasa ngayon? Tanging kay Jesus lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. Siya lamang ang makapagbibigay buhay, at siya lamang ang dapat nating kilalanin bilang Panginoon natin at tagapagligtas. At sa pagpapasimula ni Jesus ng kanyang misyon, sisiguraduhin niya na ang salita ng Ama ang kanyang ipapahayag, ang kalooban ng Ama ang kanyang gagawin. Wala siyang ibang sasabihin o gagawin na hindi ayon sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Kaya ganito rin dapat tayo. Sa buhay natin ngayon, sikapin natin na ang susundin lamang natin at ang gagawin lamang natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang kung ano ang naaayon sa kalooban ng Ama. Ginawa ni Jesus. Isinabuhay ni Jesus. Kaya naman siya'y itinampok ng Ama. Naging masunurin si Jesus sa kalooban at kagustuhan ng Ama kahit na hanggang
kamatayan. Kaya naman dahil doon, siya'y iniluklok ng Ama sa kanyang kanan. Kaya mapalad tayo mga kapatid, sapagkat mayroon tayong Jesus, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na nasa piling natin, nakikiisa, nakikisama, nakikisalamuha sa atin sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. At ginawa at gagawin ito ni Jesus dahil wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang tayo ay mailigtas at maihatid pabalik sa Ama. Kaya sa pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan, sisimulan niya ang kanyang misyon. Sa pagtatapos natin ng panahon ng Pasko, isasabuhay natin ang lahat ng ating napakinggan at napagnilayan sa buong panahon ng paghahanda sa Pasko at sa buong panahon ng Pasko. Hingin natin sa Diyos ang biyaya na tunay nawa nating maisabuhay ang lahat ng ating napakinggan at napagnilayan at makita ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.